Gusto kong bumuo ng video okay, yung pambahay lang sana. Tingin muna daw ako ng amplifier, sabi sa mga Facebook group. Sumisikat daw ngayon na brand Tingnan natin. Brand ng amplifier. Ito, nakita ko to sa Facebook group Kaso yung mga RMS na power PMPO, hindi ko naiintindihan kung anong feature to, anong kailangan ko. Ano ba talaga? PMPO, paano ko i-match to sa speaker ko? Okay, ito yung naging guide ko sa pagpili at pag-match ng amplifier at speaker para sa aking video okay na pangbahay. Ano nga ba ang RMS? At ano rin ang PMPO at peak power? Okay, sasagutin natin yan para maintindihan ng tulad kong mamimili or consumer na tinatawag. Hindi natin sasagutin yan at ipapaliwanag in terms of technicality or scientifically. Sa simpleng salita, ipapaliwanag ko para maintindihan ng ordinaryong consumer na bibili ng amplifier or speaker. So, ano nga ba ang RMS? Ang RMS ay acronym ng root mean square na ginagamit at nilagay sa papel na tinatawag na technical specifications. Ang RMS ay may sukatang watts na tinatawag at ang ibig sabihin nito ay rated power output. Ito ay ang nominal rating ng amplifier na kayang ibato or ihataw sa normal na kondisyon, kayang isustento na hindi siya bibigay o masisira kahit tuloy-tuloy ang bomba niya. Kumbaga, ito yung kayang-kaya niyang lakas na hindi siya masisira at bibigay kapag ito ay ginamit ng isang speaker or speaker box or speaker set ng tuloy-tuloy. For example, sa isang amplifier sa Lazada or Shopee na may nakalagay na 500 watts RMS per channel daw, ang nakasulat sa kanyang product description, ang ibig sabihin nito ay average power output na kayang ibayo ng amplifier na hindi siya bibigay or masisira, iinit at sasabog kapag ginamit mo na tuloy-tuloy sa speaker mo. Ito dapat yung tututukan mo kapag pipili ka ng amplifier para safe ka at safe din ang mga speaker na ikakabit mo. Lalo na kung hindi naman technician at pangbahay na setup lang ang gusto mo. Kasi kung normal na consumer ka at masira yung gamit mo, it's either bibili ka ng bago or ipapaayos mo sa technician. Tandaan, hindi basta-basta covered ng warranty ang mga yan. Tandaan mo rin ang RMS ay hindi yung max power na tinatawag or yung peak power, hindi ito yon. Ito lang yung average na pinaka-safe na kayang ibayo ng amplifier mo sa pangmatagalang gamit at continuous na pagpapatugtog. Itatagal din natin yan maya-maya lamang sa PMPO/peak power section ng video na to. So manatiling manood hanggang dulo. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas, hindi lahat ng seller or manufacturer ay sinasabi ang RMS power ng kanilang mga amplifier. Madalas yan, ang nilalagay or pinapublish ay ang peak power or di naman kaya ay yung PMPO. Nasanay na kasi tayong mga Pilipino na mahilig sa high feature pero mura, kaya ayan tuloy. Ginagamit ng mga seller at manufacturer ang PMPO at peak power rating na yan sa mga marketing nila para maengganyo kayo, para bumili kayo. Take note, hindi lahat ng manufacturer at seller ay ginagawa yan. Nito lamang 2022 may bagong brand ng amplifier na pinapublish ang RMS at peak power ng mga sound amplifier models nila. Okay. Pero tandaan pa rin na kahit sinabi at sinulat sa technical specification ng amplifier, ang RMS power rating nito ay makakasiguro na tayong yan ang true RMS power rating nito. Kasi pwede pa rin magsinungaling ang maker nito at sa ordinaryong buyer tulad natin ay hindi na natin makukumpirma yan hanggat testingin natin or i-benchmark or i-dyno test natin, etc. Pero at least pwede mong gamitin gabay yan sa pagpili at pagbili ng amplifier.
Ano ang RMS sa speaker? Kung may RMS rating sa amplifier, ay meron din ito sa speakers. Ang RMS sa speaker naman ay ang rated power handling nito. Ito yung pinaka-safe na power na kaya niyang i-handle or yung kaya niyang tanggapin galing sa lakas na ibinabayo ng amplifier na tuloy-tuloy. Iba't ibang pamamaraan ang pagkakalagay or pagkakasulat nito sa technical specification ng iba't ibang speaker products ng iba't ibang kumpanya. Ang iba, ang nakalagay lang ay kunwari 800 watts power at wala nang kasunod. Wala man lang nakalagay kung ito ay RMS or max or peak power handling nito. Kaya kung interesado ka pa sa topic na to, patuloy lang sa panonood para malaman mo kung paano malaman ang totoong RMS at pag-match ng speaker at amplifiers. Ang PMPO naman ay ang acronym ng Peak Momentary Power Output. Meron ako napanood dito sa YouTube na ang sabi ay Peak Music Power Output daw. Ang tama ay Peak Momentary Power Output. Itanong mo pa kay Aling Cora. Kaya nga binanggit ang momentary sa PMPO ay para iparating at sabihin ng amplifier manufacturer na panandalian lamang or saglit lamang ito. Momentary. So ang totoong ibig sabihin ng PMPO ay ang safe na panandaliang lakas na kayang ibayo ng amplifier, hindi pang matagalan. Ito ay dapat lang gamitin bilang impormasyon at hindi dapat gamitin bilang feature para maimarket ang amplifier at mabenta. Pero wala tayong magagawa kung yan ang nakagawian na dito sa atin. Ang gawin nyo na lang maging mabusisi at wais. Ano nga ba ang PMPO or peak power sa totoong buhay? Okay. Ito yung real world na example, yung makatotohanan. Meron kang amplifier na may tech specs na 800 watts RMS per channel at may 2000 watts na PMPO. At yan ang gagamitin mo sa panonood ng Netflix, HBO or Prime Video sa home theater setup mo. Manonood ka ng action movie or suspense thriller movie. At may sound effects yan. So naka-volume na malakas yung amplifier mo ayon sa gusto mong lakas at sakto sa pandinig mo. Tapos habang nanonood ka ay may biglang sumabog sa movie at biglang lumakas yung music. Syempre magpipeak din yung power para maibayo niya yung music na galing sa movie. At dyan lalabas si peak power. At ang kaya niyang i-handle lamang ng amplifier mo ayon sa example ko ay 2000 watts lamang ang kakayanin. At higit sa lahat, hindi porke yan ang peak power niya ay hindi ibig sabihin ay kapag nilakasan mo pa yung volume mo at may sumabog sa movie or music ay sasabog na rin yung amplifier mo dahil inabot yung peak. Hindi ganun yun. Tandaan, momentary or saglit lamang na peak, so hindi delikado. Safe pa rin yan. Magkakaproblema ka lamang kapag yan ang ginamit mong basihan sa pagpili ng amplifier mo at pagmatch sa speaker system or speaker box mo. Isa pa, nakadepende rin yan sa head unit nyo na tinatawag sa English. Ito yung audio source or player nyo na nag-i-stream ng audio sa amplifier nyo. Kung naka-volume down lang naman ng tamang-tama tapos may sumabog sa movie ng malakas, syempre hindi niya naman basta-basta abutin yung peak. Ang delikado niyan kapag ginamit mong basihan ang PMPO sa pagpili at pagbili at pagmatch sa speaker mo at pinihit mo yung volume hanggang mag-clip, basag at pang matagalan pa, ay tiyak magkakaproblema ang amplifier mo. Marami na ako napanood dito sa YouTube pero halos pare-pareho lang ang definition nila sa PMPO at walang example para sa mga noob or ordinaryong buyer or consumer tulad natin. Meron din siguro, hindi ko lang nakikita pa or napapanood. So yun,
Gamitin nyo na lamang yung example ko para maintindihan nyo. Anong mangyayari kapag nilakasan or binira mo pa yung volume ng head unit or player mo at amplifier mo at inabot ang rated PMPO nito? Kapag ginawa mo yan, maririnig mo na basag ang tunog ng speakers mo at hindi buo. Sa English ay distorted. Kasi una pa lang hindi na match ang speaker sa ampli mo. Underpower masyado yung amplifier mo. Gusto mo pang bombahan ng power yung speakers mo para lumakas. Pero di na kaya ni ampli. Basag ang tunog niyan, or sa English, distorted. Kung sa technical naman, ang tawag diyan ay clip. So may clipping na mangyayari kapag nilakasan mo pa yung volume mo hanggang abutin ng amplifier mo yung peak power niya at hindi na niya kayanin. At kapag dire-diretsong ganyan, magkakaproblema amplifier mo. Gets? So may tip tayo dito. May mga amplifier na may clip indicator feature as safety feature. Sa clip indicator ay LED light na mag-o-on kapag na-detect na nagki-clip. Clip protector for safety para hindi masira amplifier mo. Kusang mag-shutdown amplifier mo pag nangyari ang clipping or distortion. Kung gusto mong malaman kung anong technical na nangyayari sa amplifier mo kapag may clipping, watch this. Gamit ang RMS at PMPO details, paano ka mamimili or mag-match ng amplifier mo sa speaker? Okay, so ngayon may alam ka na sa PMPO at RMS. Meron ka ng power para bumili ng tamang amplifier mo at mag-match ng speaker na gagamitin mo. Tip: kung pang bahay lang naman na amplifier ang bibilhin or pang video okay setup, humanap ng integrated amplifier. Huwag yung power amplifier. Mas mahal to at hindi pang beginner. So paano nga ba pumili? Dito papasok yung tanong na kailangan ko ba ng 800 watts na amplifier para ma-drive ang 800 watts na speaker? Kung sagot nyo ay oo, mali kayo. Kasi ang 800 watts na RMS rating ng speaker ay hindi ibig sabihin ay yan din ang kailangan niyang power galing kay amplifier para gumana. Gets? Ang 800 watts na yan sa speaker ay ang kaya niyang tanggapin at ang kanyang limit. Max, kumbaga. Sample, magsiset up ka ng video okay na pangbahay. At dahil pangbahay yan, okay na yung 300 to 800 watts na speaker system. RMS rated yan ha. So sa pagpili ng amplifier at syempre dapat mag-match sa bibilhin na speaker system, punta tayo sa Shopee or Lazada. Search natin 800 watts amplifier. Eto mga lumabas. So meron dyan lalabas Johnson Mars, Kevlar GX7, GX7 Pro, Yamaha at iba pa. Napili mo si Kevlar GX7 na 800 watts. So sa GX7 na yan, pwede kang bumili rin ng 800 watts na speaker system. Pero pwede ring mas mababa yung amplifier or yung speaker ang mababa. In my case, ang napili kong amplifier ay si GX7 Pro na may output power na 800 watts. Tapos ang speaker na binili ko ay si Crown BF-106 na may max output power na 600 watts. Yan lang kaya ng budget ko nung bumili ako. Okay, so sa speaker na yan, 600 ang nakalagay na max output power handling niya. Pero sa totoo lang, hindi natin alam kung RMS yan. Pero sabihin na nating RMS for the sake of example. Ganon din yung amplifier.
RMS din yung 800 watts. So kung titignan natin, mas malakas yung amplifier kesa sa speaker. At iisipin natin na pag binomba mo ng todo-todo ay madadamage si speaker. Hindi naman basta-basta ganon. Siyempre, kokontrolin natin sa volume. Hindi mo naman isasagad yan eh. Siyempre, papakinggan mo rin yung speaker mo kung umiiba na yung tunog, or kung distorted na, or kung sasabog na. Aalalayan mo yan sa volume. Pero meron ding mga nagsasabi, dapat daw para safe, mas mababa yung wattage ng amplifier. Kumbaga yung amplifier ay 600 watts ang max power output, at yung 800 watts naman ay ang power handling ng speaker, para daw kahit itodo mo yung volume ng amplifier ay hindi masisira yung speaker or sasabog dahil sa overpowered siya. Hindi basta-basta ganun. Isipin din natin na kapag underpowered ang speaker, hindi tutunog ng maganda yan kahit na nakatodo na volume mo. Basag ang tunog niyan. Hindi nga sasabog or masusunog ang voice coil, pero sabog naman ang tunog or garalgal dahil kulang sa power galing sa amplifier. Kumbaga hindi na maitulak ng amplifier yung speaker dahil sa sobrang bigat at sobrang hina naman ng amplifier. Kaya lalabas na pangit ang tunog. Iba yung pwede na sa pwede. Ito dapat yung tandaan, para tumunog ng maayos ang speaker nyo. Kung sakaling mas mababa yung power ng amplifier nyo kesa sa speaker, dapat yung amplifier nyo ay may power na at least 30% na max power ng speaker nyo. Gawa tayo ng example. Yung 600 watts power handling ng speaker, kunwari, kunin mo yung 30% nun, which is 180 watts. So yung 180 watts ang the least required na kayang ibuga ng amplifier mo para tumunog ng disente yung speaker mo. Pero tandaan, RMS ang pinag-uusapan dito, hindi PMPO. Dahil kapag PMPO ang ginamit mong basehan ay hindi natutunog ng maayos ang speaker mo. At syempre, sayang naman yung speaker mo kung ganun lang ibobomba mong power. Saan ko naman napulot yung 30%? Sagot yan ng mga matitino at experienced sound addict at enthusiast sa bahay ni Aling Cora. Sa aking opinion, mas maganda na lang na mas mataas ang power output ng amplifier mo kaysa sa power handling ng speaker mo. Tapos, kokontrolin mo na lang sa volume. Kasi mas makakahinga ang amplifier mo at makakahataw ng maayos sa speaker mo na hindi kapos. Maayos ang magiging tunog ng speaker at malakas pa, pero hindi basag. Paano kung hindi alam kung RMS or PMPO ang nilagay na power output ng amplifier? Yan kasi ang mahirap sa mga hindi honest na manufacturer or seller ng mga amplifier. Hindi nila nilalagay kung PMPO, peak or RMS. Kapag tinanong mo naman sila, ignore lang or sin lang. Yung iba naman, wala na nga nakalagay na peak or RMS rating, PMPO pa ang nilalagay. Okay, basta nakalagay lang kunwari 800 watts power or 800 watts max power. Hindi siya klaro para sa mga customer na hindi naman techie. Kaya kung hindi kayo techie, makinig kayo maigi at pag-aralan nyo to. Kapag hindi nilagay kung RMS or PMPO ang power output ng isang amplifier, gaya ng nabanggit ko na, hindi kasi honest mga amplifier seller or manufacturer dito sa Pilipinas. Kaya yung nakalagay na watts sa mga technical specifications nila na nakapost sa Lazada or Shopee ay sobrang exaggerated at pinataas para makapag-engganyo ng mga buyers at customers. Kaya kung wala nakalagay na RMS or peak or PMPO, i-consider nyo na siyang PMPO. At dapat maglagay kayo ng allowance dahil nga hindi klaro ang power output niya kung RMS or PMPO or peak. Dahil kung PMPO nga ito at yun ang ginawa nyong basihan sa pagpili ng speaker or
pwedeng ma-underpower ang napili nyong speaker, lalo na pag integrated amplifier ito. So, as a newbie or simpleng user customer at di ka naman techie or technician, ganito gawin nyo. Sample, kung ang nakalagay ay 800 watts max power sa integrated amplifier nyo, i-divide nyo ng 2. Yun yung i-consider nating peak. Tapos, i-divide nyo ulit ng 2. Yun ang i-consider nating RMS. Kasi ganyan ang madalas na PMPO ng mga integrated amplifier. At para safe sa speaker nyo na may mababang wattage kaysa amplifier. So, ulitin natin. Kunyari 800 yung 800 watts yung specs ng amplifier na bibili nyo. Kunwari, wala na nakalagay kung RMS or PMPO. So, para makuha natin yung peak niya, so 800 divided by 2 is equal to 400. So, 400 yung estimated na peak niya. Tapos yung 400 naman, i-divide mo ng 2 ulit. So, 400 divided by 2 is equal to 200. So, yan yung estimated na RMS power rating niya. Take note, ano lang to, estimate. Kasi wala naman tayong ginamit na tools dito at mga iba pang mga equipment. Kasi ito yung madalas na computation na ginagawa din nila. Nagiging times 4 yung pinaka-RMS. Malapit-lapit, estimate. Ballpark estimate lang yan na tinatawag. So yung 200, ang safe at nominal power ng amplifier nyo. I-compute naman natin yung 600 watts na speaker system. Diba sabi ko kanina na dapat at least 30% ang kailangan ng speaker nyo para tumunog na maayos. Kaya gawin natin yan ngayon at i-compute natin. So 600 times 0.30 is equal to 180. So 180 watts ang pinaka-minimum na kailangan ng speaker system nyo. So hindi ka dapat bababa ng 180 watts. Ibig sabihin nito, kaya ng 800 watts na amplifier yung 600 watts na speaker system dahil pasok sa requirements. Kasi yung estimate natin na RMS value, power rating ng 800 watts kanina na amplifier ay 200. Tapos yung na-compute natin ngayon na 30% ng 600 watts na speaker ay 180. So, pasok na pasok siya sa requirement ng speaker. Kapag nakalagay naman ng klaro na RMS rated yung amplifier, ganito gawin nyo. Mas goods kung nakalagay sa technical specification ng amplifier dahil madali na lang pumili at mag-match sa speaker system na bibilhin natin. Lalo na sa mga power amplifier na tinatawag. So, for example, bumili kayo ng integrated amplifier na may malinaw na nakalagay sa technical specification niya ay 800 watts RMS power output per channel. Yan, madali mo na lang i-match sa bibilhin mong speaker. So, sa 800 watts RMS power na amplifier ay pwede kang mag-drive ng speaker system na may 800 watts max power handling. Safe yan. Take note, binanggit ko ay max power handling. Ibig sabihin yan ay ito yung kaya niyang tanggapin na hataw o bayo galing sa speaker. Yan ang limit. So, safe siya. At pwede ka rin mag-drive ng speaker na may 800 watts nominal power handling na ang ibig sabihin ay normal at safe na power handling niya. Ito yung continuous average power or RMS. Pero hindi ibig sabihin yan ay pwede nyo na itong i-volume. Syempre, pitik-pitik lang yan muna. Tapos pag narinig yung distorted na, stop nyo na agad dahil yun ang limit niya. Huwag nyo nang ilagpas. Yun. Paano kung mas mababa yung watts ng speaker system? Kunwari, 600 watts nominal.
Tapos 800 watts RMS yung amplifier. Gaya sa nabanggit kong sample, match pa rin yan at safe. Mas mabuti nga yung mas mataas ng doble ang amplifier o kaya 60% na mas mataas kaysa sa speaker para magkaroon siya ng allowance. Kumbaga, may headroom at hindi hirap. Pero kapag mas mataas ang watts ng amplifier kaysa sa nominal watts ng speaker, ay dahan-dahan lang ang pag-volume at pitik-pitik lang hanggang mapansin mong distorted na ang speaker or yung tipong basag na at sasabog. I-volume down mo na agad. Pero kung may tools or equipment ka sa pagsukat or pag-test nito, edi goods. Hindi magiging problema yan. Tip: mas maganda kung mas mataas yung power output ng amplifier nyo para may allowance, may headroom, at makahinga at mas maganda performance at hindi madaling uminit. Yon. Paano kung mas mababa yung amplifier? Kung mas mababa naman yung amplifier at RMS rated siya, make sure lang na at least 30% ng nominal power handling ng speaker nyo ang kayang isupply ng amplifier. Sample: kung 600 watts nominal ang speaker nyo at ang 30% nito ay 180 watts, at least 180 watts ay ang kailangan ng speaker system nyo. Dahil kung hindi tutunog ng maayos yan. Oo, tutunog yan pero hindi maganda. Gets? Tip: madalas RMS rating ang mga nakalagay sa mga technical specification ng mga power amplifier kahit hindi naka-indicate. Pero meron din naglalagay ng RMS at peak at the same time. Pero hindi ibig sabihin ay nagsasabi na sila ng totoo. So mabuting may allowance pa rin kayo sa pagpili ng amplifier. Mas mataas sa speaker power, kumbaga. Conclusion. Okay. Kung pinanood nyo ng buo ang video at mga reference material nito, naintindihan nyo kung ano ang RMS at PMPO at peak. Sa nakuha nyong kaalaman, magsisilbi itong guide kung paano pumili at mag-match ng amplifier at speakers. At isa pa, kung sakaling nag-online shopping kayo sa Lazada or Shopee o kung ano mang platform yan, at yung tinitignan yung amplifier ay walang nakalagay, walang naka-indicate na RMS o peak o PMPO man lang, mas maganda na ang gawin yung basehan ay i-divide nyo ng 4 yung naka-indicate na wattage nito, yung tinatawag na power. So kung may 1000 watts kunwari nakalagay yung tinitignan yung amplifier, 1000 watts yung power. So i-divide by 4 nyo yan, so 250. So yung 250 na yan yung pinaka RMS nya. Pero based lang sa estimate natin na divide by 4. So hindi natin nasukat yan gamit ang mga tools. So as a newbie customer o kaya wala kang kaalam-alam sa amplifier at yung tinitignan mong amplifier ay hindi rin talaga naka-indicate kung ano yung wattage niya, kung ano yung power, kung RMS siya or peak, ito ngayon yung gawin yung basihan. So i-divide nyo ng 4 yung nakalagay na wattage at yun ang basihan nyo ng RMS. Okay. Yung peak naman, i-divide nyo lang din ng 2. So yung 1000 watts, i-divide nyo ng 2 is 500. Yan ang magiging peak niya. Pero estimate nga lang kasi hindi naman natin sinukat gamit ang mga tools. So yan ang magiging basihan nyo as a newbie o kaya customer at hindi ka naman technician. So yan ang magiging basihan mo kung gusto mong bumili ng amplifier mo sa online o kung sa physical shop man lang yan at walang naka-indicate na RMS. Okay, klaro tayo doon. At pahabol nga pala, kailangan nyo din palang malaman yung impedance or nasusukat yan sa ohms. So pag nakita nyo sa speaker nyo may ohms at nakita nyo rin sa amplifier nyo may ohms rating, so kailangan mag-match din yan. So kailangan kung 8 ohms yung speaker system nyo, 8 ohms din yung amplifier, or kung 4 ohms yung speaker system nyo, 4 ohms din yung amplifier. Or
dapat mas malaki yung amplifier. Siya yung master, pinaka-master. Hindi dapat mas mababa yung ohms ng speaker. Gets nyo? Okay. So, pwede ka na ngayong bumili at mag-shopping ng amplifier mo since alam mo na ang tumingin at alam mo na ang mag-match. Okay, good luck!